Ikaw ang makakapagkwento kung ano ang hinaing mo sa buhay. Dahil solo parent po ako. Wala pa akong mapagkuhanan ng kanting lang tinitinda ko po. Hindi po sapat sa pang-araw-araw namin. Kasi pagkain kulang pa rin. Minsan hindi po ako nakakapagpunta sa school kasi wala pong pamasahe. Sa loob ng isang linggo, ilang araw ka pumapasok? Hanggang Monday to Sunday po. Monday to Sunday. Mary, di ba naalala nyo yung pag-vlog natin kay Mary dahil kay Ma'am Aisa, nakilala natin si Mary. So, eto na naman guys, may bagong kwento ng buhay. Sa pamamagitan ni Rosalie, nakilala natin ang pamilyang ito. So, muli nakikiusap kami sa inyo na sana ay samahan nyo kami uli. Yan. And so, thank you so much guys sa mga sumusuporta, hindi bumibitaw kay Rika. And sana guys, masamahan nyo din kami sa kwentong ito. Hello everyone! Good morning, good morning, good morning. I have a new vlogger over here. She's Super Biani. Ayan, may channel din siya guys, pero hindi siya nag-active kasi nag-i-school. So for today's video is pupunta kami doon sa isang Iva vlog kasi may nag-chat sa akin na kung pwede daw ma-vlog sila dahil doon sa kalagayan. So, yan pupuntahan namin and sinama ko ang aking pamangkin. Yo, shout out Christian na. Shout out Kuya Christian, I'm Tita's niece. Yan. Kasi nagtanong guys si Christian, sabi ni Christian, who's that young lady wearing pink and pink hat? Ayan. So this is Biani, may pamangkin. Kapatid siya ng aking brother. So ngayon guys is kapatid ng aking brother. Mali! Anak ng aking brother. Sorry. Am I wrong? That's wrong. I'm so wrong. So where are we going today? San Francisco. What are we going to do there? We are going to get your camera because you forgot it and your laundry. Yeah. We're going to, pupunta muna kami guys. We're going English panis. Ayan, pupunta muna kami sa bahay kasi nakalimutan ko yung aking camera. And yung labahan namin kasi makikilaba kami sa bahay guys. So, pero ang aming pupuntahan ngayon is according dun sa friend ko, nakikisuyo na kung pwede daw ma-vlog kasi talagang mahirap yung kalagayan nila guys. So tingnan natin kung ano ang kwento ng kanilang buhay. Supposedly si Kuya Noli sana ang magwa-vlog kaya lang busy si Kuya Noli. So napag-usapan namin ni Kuya Noli na ako na lang muna guys. Kami na lang muna ni The Driver ang pupunta. Ayan. So tara, samahan nyo kami. They say, let's go. Let's go! Yan, so dito daw guys yung bahay. And 3 pamilya daw ang nakatira dyan. Tinitignan muna ni Rosalie kung naandyan dyan kasi baka umalis. Ako po si Martes, mga igin ko po, 7. Usad po ang gunago, kaso lang po, nagtatrabaho po sa Manila. So siya yung panganay. Si pangalawa pong asawa ko, Okay. panganay po to. Yung isa, anak sa una. Ilang taon na yung anak mo sa una? 23 po. 23, nagtatrabaho na. Opo, sa salon po yun. So nakakatulong naman po sa inyo. Papaano naman ako po, kirang di man sapat. Okay. So ano po ba ang kwento ng buhay? Ay, sa buhay namin po, sobrang ihirap. Dahil po, na po, sa mga anak ko, di ko kaya pong sabi ko nga, ano kaya kakayanin ko? Nabagkalaki ko mga to. Ilan po yung nag-aaral mo? Ano po sila? Lahat sila nag-aaral. 2 pong elementary, tapos po, 3 po yung sa high school, tapos isa po college. Isang college, So, siya yung college. opo.
So, yung pinagkakakitaan mo? Yung ano po, ano lang ako po, palamig, popcorn and money. Tapos minsan nagtutulong ako nagluluto ng yung turon. Magkano naman ang kinikita mo sa isang araw? Ano po, minsan po, depende po sa ko. Minsan po 200, minsan 150 kung maluya ako. Pero hindi talaga Hindi sumasapat po, hindi po. sa dami ng Kulang pinag-aaral. po, kulang po. So, itong bahay na to, kanino to? Sa magulang ko po to. Kaso lang, namin, hati-hati Oo. namin. Tapos ito man inano sa akin yung isang kwarto. Kaso lang yun, sana. Kaso lang hindi pa po uman. Dito. Opo. Opo. So, paano yung diskarte sa tingin mo na magagawa mo para mapag-aral mo yung mga anak mo? Gusto ko sa business para mapagkuhanan ko ng Mapag- pang Source ng Opo. pang araw-araw. Ano yung sa palagay mo na pwedeng business na pwede mong pagkakitaan? Alam mong sasapat sa araw-araw. Ano yung plano mo? Konting tinda po dito sa grocery, parang grocery. Gusto para sari-sari store, ganun. Dito lang din? Opo. Okay. So, kasi dapat si Kuya Noli ang pupunta dito. Yan, humihingi ng tulong si Rosalie na dating kasamahan niya ng pinsan ni Kuya Noli. Mga nakasama ko din siya, kung mapapanood nyo guys sa vlog ko noon, mga nakasama ko din sila. So, nagche-charity vlog din sila pero nahinto na din kasi may mga personal na ding mga ginagawa sa buhay. So, nakikiusap siya na sana ma-vlog ni Kuya Noli. Pero alam naman natin, napapanood natin na sobrang busy si Kuya Noli sa project niya ongoing. So, nag-usap kami ni Kuya Noli na ako na lang muna yung pumunta sa ngayon para at least makausap ko pansamantala and ipa-follow up na lang guys ni Kuya Noli. So, ikwento mo yung buhay mo sa kanila. Kasi ikaw ang makakapagkwento kung ano ang hinaing mo sa buhay. Mananawagan po ako sa lahat na medyo may kaya sa buhay na tulungan po kami ng pamilya ko dahil po sa hirap po ng buhay ko. Dahil solo parent po ako. Wala pa akong mapagkuhanan ng konting lang tinitinda ko po. Hindi po sapat sa pang-araw-araw namin. At sa pagkain kulang pa rin. Buhay namin, pagising namin, ako ng so almusal. Minsan wala po kaming almusalin. Iisipin ko kung ano po ang lulutuin ko. Tapos wala ko pong ka mga anak ko. Hirap po, kahit ulam wala po kami. Minsan yung bunso ko inaano po ng nagrereklamo na lagi na lang tuyo. Minsan yung tawyo talaga. Sabi na, bakit ganyan mama? Sabi ko, wala natin magawa kahit wala naman tayong pambili. Kaya sabi ko, mag-aral kayo ng mabuti para makaano kayo ng kung anong gusto niyo. Kaso lang matagal pa, tagal pang Matagal pang panahon bago matupad. Oo. Kaya kailangan natin yung kasalukuyan. Opo. Oo. And hindi naman siya guys eto nga sabi ko sa inyo, yung mga taong ganito kasi hindi naman sila tamad. Oo, nagsusumikap naman kaya lang talagang kulang. Kahit po ko sa katitinda po, kulang pa rin. O pagka araw-araw, kinukuha nito yung binta ng paninda ko. Ay, 100. Wala na matira. Ipambili dito sa bahay. Maski pambili ng kape, wala. Yun po ang inaano namin. Takal, kulang pa sa namin. Kahit pagkain, wala. So, Ate Tess, napapansin ko ang payat mo. May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? Wala naman. Wala po. naman. Hindi naman po. Na-stress lang po ako Na-stress. sa kaisip ko po, minsan walang tulong, hindi ako Tama. nakatulong. Totoo talaga. Dahil po sa, iniisip ko po, paano naman, sa pagising, wala naman, kali mga anak ko, pambaon, kinsa anak ko. Kagaya nito po, walang pasok, wala akong income, wala po akong Yan. So, ibigay yung mga anak ko.
So ito lang guys ang maipapangako ko sa ngayon ha. Ito lang mapapangako sa ngayon. Kasi wala tayong dalang kung ano ngayon kasi wala naman ako guys. Kumbaga unexpected tong vlog na to eh. Nagchat-chat sa akin si Rosalie and ngayon yung nagkataon na free siya and free din ako. So actually maghahatid lang ako ng labahan sa bahay. Kaya sabi ko, tara Rosalie, okay na kasi free ako and free din siya. Si ate nga actually na ando doon sa nanay niya, nangihingi rin siguro ng tulong kasi papasok na naman si Jeanette. Ayan, bukas. So kailangan na naman ng pera. So nangihingi si ate Tess. So hinintay ko siyang dumating guys kasi sabi ko, hindi na natin to pagpapaliban tong vlog na to. So ang maipapangako ko lang muna sa'yo ngayon, sasagutin ko ang pamasahin mo sa loob ng isang buwan. Ayun lang muna yung kaya kong mai-promise sa ngayon. So, ayun lang guys kasi ayun ang pinaka-importante kasi hindi siya makakapasok everyday eh. And dadagdagan ko na rin siguro nung pang-lunch mo. So, wag po kayo mag-skip ng ads kasi gagaling po sa YT ang ipapamasahin niya. So, sana po sa pamagitan nyo makabawas na ng konti sa iisipin mo, di ba? Anong masasabi mo, be, bilang nag-aaral? Ano yung struggle mo sa pag-aaral mo? Ano yung nagiging encounter mo sa araw-araw? Ano yung problema? Hirap po kasi po minsan walang baon. Tas ano po, minsan hindi po ako nakakapagpunta sa school kasi wala pong pamasahe. So, araw-araw ka pumapasok? Opo, araw-araw Ibig sabihin, po kasi. galing dito, nagbabiyahe ka? Opo. Araw-araw. So, magkano yung pamasahe mo araw-araw? Ano po? 100 po. 100, hindi pa kasama yung Hindi pagkain. pa po kasama pagkain. So, sa loob ng isang linggo, ilang araw ka pumapasok? Hanggang Monday to Sunday po. Monday to Sunday. So, ang pamasahe mo araw-araw, sa isang linggo, 700 agad. So, malaki-laki lang talaga. No? Kulang kung kikita si mama mo ng 150, sa'yo na lang napunta. Di ba? Kumusta naman ang grades mo sa school? Okay naman. So, ayan. So, ano mo kay mama mo? Anong masasabi mo kay mama mo sa pagpupursige na kahit ganyan ang sitwasyon ay napapag-aral ka? Sobrang papasalamat syempre kasi po kahit solo parent na lang po siya, gusto niya pa rin mapaaral ako mapatapos. Pero ikaw talaga porsigido ka talaga mag-aral. Bakit mo gustong mag-aral? Para po syempre makapaghanap ng trabaho at matulungan po si mama. So, sabi nga lagi sinasabi ni Kuya Noli, pray tayo na may makapansin sa buhay nyo kasi kami personally kumbaga isa-isa rin kaming wala, di ba? So ang maitutulong na lang namin is ma-vlog kayo and makita yung kwento ng buhay nyo. Pero ayan sabing gagawa kami ng paraan, gagawin namin ang lubos naming magagawa para matulungan kayo. Personally po pwede kami makatulong and madadagdagan yun kung ano ang pwedeng maidagdag ng mga kakatok, di ba? Makakatok natin. Diba? And sana yung pagpunta namin dito is sana guys yung pagpunta namin dito isa itong maging susi para mabuksan yung bagong kwento ng buhay. And sana ay may maantig ang mga puso na makatulong tayo sa kanila kasi personally gagawa tayo ng paraan para makatulong kasi sabi ko nga pinagdaanan natin yung hirap ng buhay. So ang saya kung may tutulong at mag-aabot ng kahit kaunting mapapagsimulan ng kanilang kabuhayan. Lalo sa nag-aaral, katulad nung isang na-vlog natin before, na sabi ko dumating din ako sa punto bilang isang college na talagang napakahirap mag-aral. Pero ang saya kung may tutulong sa atin. So sana po, ayan, sa pamamagitan ng Team Pahuway at ni Kuya Noli Vlog is ma-reach out and may mag-reach po sa atin na makatulong kahit kukunti para lang masuportahan yung kanilang kwento, yung kanilang buhay para mapagpatuloy ni Angeline yung kanyang pag-aaral. Kasi kung si Angeline na panganay na anak hindi po makakapagtapos, kaya talagang magiging ganun uli yung kwento ng buhay, mauulit uli yung kwento ng buhay and magiging mahirap. Napakahirap maging mahirap. So, nagpapasalamat po kami in advance sa mga tutulong at magre-reach out po para sa pamilyang ito. So, hindi natin papahabain guys ang vlog na ito and asahan nyo na makikita nyo si Kuya Noli sa susunod na vlog. So, tanungin natin si Rosalie kung bakit. Talagang napaka-porsigido niya talaga guys. Halos araw-araw niya akong chinachat. Sabi ko saglit lang kasi may mga inauuna pa. So, anong masasabi mo? Bakit talagang porsigido kang mailahad natin yung buhay nila? Kasi araw-araw ko siyang kasama dyan sa school pag naghahatid ako sa apo ko.
Ngayon nakikita ko kung anong hirap niya. Kaya sabi niya, Manay, kung pwede mo naman akong tulungan, sabi ko, sige. Ano kita kay Mali or kay Nuli. Kaya nung tumawag talaga, nag-video ko lang kay Nuli. Tapos sabi ko, hintay-hintayin mo lang. Kasi sigurado naman natutugon sila kako. Kasi talaga nakikita ko siya eh. Minsan sabi niya, walang baon yung anak niya. O ulamin. Kaya sabi ko, sana matulungan nga ninyo. Kaya lumapit talaga ako sa... So ayan guys, salamat kay Rosalie kasi ganyan talaga minsan nakakakita tayo ng isang kwentong magandang, minsan nakakakita tayo ng isang magandang kwento sa pamamagitan ng isang tao. Katulad kung kay Mary, di ba naalala nyo yung pag-vlog natin kay Mary dahil kay Ma'am Aisa, nakilala natin si Mary. So eto na naman guys, may bagong kwento ng buhay. Sa pamamagitan ni Rosalie, nakilala natin ang pamilyang ito. So muli nakikiusap kami sa inyo na sana ay samahan nyo kami uli. Yan. And so, thank you so much guys sa mga sumusuporta, hindi bumibitaw kay Rika. And sana guys, masamahan nyo din kami sa kwentong ito. 5 to 8. 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. So ano sinasakyan mo? Suspende, meron ka? College kasi meron, oo. So anong sinasakyan mo? Papunta sa school. Nag-commute. Nagko-commute, nanabwa. Okay. Akala ko nagmumotor ka. Minsan po, nagpapahatid Oo, ng... pag dito kasi sa Bacolod, medyo malapit, di ba? Ayun, so... 50 po yan sa door to door. pag door to door. Gasolina po, magpapagasolina sana sa motor dito. Okay. Opo. Pag naggasolina, pag nagpasuyo, papunta doon, saka 50 papunta doon, 50 pabalik. Opo, kaya sandaan po. Okay. Wala pa yung pambaon. Wala pa yung Opo. pangkain niya. Wala pa po. Wala pa yung pang-lunch, yung mga pang-project mo pa. Kung may photocopy, di ba? So, naranasan ko yan. Yung sabi ko dati, maski pang-photocopy, wala. So, mahirap talaga. So, pero porsigido ka talagang mag-aral, no? Ano nga ang course mo? Edok. Yan. So, first year college ka pa lang. So, nagsisimula pa lang guys. So, marami pa si Ate Tess bubunuing panahon talaga. So, humihingi talaga guys si Ate Tess ng tulong sa atin para may makuhanan ng everyday. Yun lang ang kailangan ni Ate Tess. Yung may makuhanan everyday ng pagkakakitaan. Yun po ang tuition niya po, 3,000 po. 3,000 ang tuition niya. Kada exam po niya, 3,000. Magkano ang tuition sa isang semester? 17K. 17. Wala na pating ayon no ngayon, no? Wala na yung mga scholarship. Kasi dati alam ko may scholarship sa, dati alam ko may CHED. Mayroon po, scholar kaso lang po, mababa yung marka. Di Naman makukuha. Mag-a-apply ka talaga, no? Oo. So, dapat nag-excel ka din. Gusto niya talaga makapag-aral. So, di ba, ang tatag kasi, imaginein mo, wala kang inaasahan. Parang sugal, no guys, no? Sugal talaga na wala siyang inaasahan, yung pagtinda-tinda lang, pero naando doon yung eager, naando doon yung pagpupursige na makapag-aral, which is ang tuition is kada exam is 3,000. Mantakin mo, wala kang kasiguraduhan, pero yung motivation mo na ando doon na mapag-aral yung anak. So, nakakabilib isipin. 'Di ba? Kasi kung iba lang sasabihin, wag ka na mag-aral. Kasi wala nga tayong kinakain, mag-aaral ka pa. Pero inaano ko po, tabad man naman po makatapos. Makachamba, no? Oo. Makatapos din naman. So, ayan. Makatulong din sa akin. Guys, muli is humihingi kami ng tulong once again na sana po may abot tayo kay Ate Tess na tulong para po makapagbukas siya ng konting pagkakakitaan. So, yun muna Ate Tess, no? So, ngayon pa lang magpasalamat ka na kasi for sure may sasagot sa vlog na ito. Marami pong salamat sa lahat na nakikinig po sa namin, sa daing, pero balang araw po, makatapos man mga anak ko. Hindi na ba gaya sa ngayon. Hindi na maulit ang kwento ng Opo. So guys, hanggang dito na lang muna ang vlog na ito and hintayin natin kung ano magiging reaction din ni Kuya Noli sa kwentong ito. And sana guys, andiyan kayo para samahan kami
sa bagong kwento ng buhay. So, makatulong tayo ng panibago and maaalala tayo ni Angeline kapag nakatapos na siya. And sana makatulong din siya balang araw, 'di ba, sa mga tulad niya, mga interesadong makapag-aral. So, ako talaga guys, mababa yung loob ko pagdating sa pag-aaral kasi ang hirap mag-aral. Ang hirap talaga mag-college, yung gustong-gusto mo mag-aral, pero dati guys, sabi nung tatay ko after ng high school na hindi na daw ako magka-college kasi wala na ang pampaaral. Nakakalungkot. Kasi parang 'di ba, sayang kasi may laban pa tayo. So pero nagpursige and yun, nagkatulong-tulungan na lang nakapag-aral. Kahit pa paano nga talaga nabago yung kwento ng buhay. So salamat guys. So thank you so much.